Ready na ba? Bali, duwang makatat. Agre, siguro manang-tama. Bali, duwang dalawang tayuan ngayong umaga. Siguro sa sabi. Dati kaya, bali, ada kita tetap mengenai agung pemilihan. Okay. Hello. Mic test. Hello. Good morning po sa lahat po. Good morning po sa lahat. At tayo po ay hello, mic test. Okay, yan, okay po. Yan, thank you. Okay na po tayo. So, magandang umaga po muli mga kapatid. At i-recap lang natin ng konti ngayong umaga po yung lesson kahapon dahil nung nagre-record po ko ay walang sound. Hindi po nakuha yung sound. So, kaya, and then may mga bago po tayo ngayong umaga na wala po kahapon. So, para at least ay makatch up po ninyo yung lesson for today, ay babalikan natin ng konti. I-recap lang natin. Mabilis lang po ang pag-recap ko po nitong ating pong lesson po ngayon. Ano po? At yan po ay okay. Iyan ko lang po yung PowerPoint po. Okay. So, fundamental of right division po tayo. Okay. Sa fundamental of right division, ang ating pinaka-text, 2 Timothy chapter 2. Let's open again our Bible in 2 Timothy chapter 2, verse number 15. Sabi po sa 2 Timothy chapter 2, verse number 15, ito po yung kahapon na pagkasabi ko po na most neglected verses. Ang daming mga doktrina ang mga Baptist. Pero 2 Timothy 2:15, most neglected verse among Baptist churches, among pastors. Samantalang nandoon yung pinaka-importanting mawa ng Diyos. Okay, para sa how to study the Bible. Kasi lahat ng, katulad na sinabi ko kahapon, huwag niyo sabihin hindi nag-study ng Bible ng Iglesia ni Cristo. Huwag niyo sabihin hindi nag-study ng Bible ng Jehovah's Witnesses, ang Mormon. Bakit? Ang dami. Sa Baptist lang, iba-iba yung mga, may Calvinist, may Baptist Bridal, may ano. Di ba? Bakit ganun po? Bakit iba-iba yung paniniwala? Bakit? Kasi po, ang problema, hindi po rin nag-study ka ng Bible, you come up with the right thing. There is a right method on how to study the Bible. Okay? So, yun ang problema. Seventh-day Adventists, nag-aaral na sila ng Biblia. Tama naman yung turo nila eh. Tama yung turo nila na Sabat. Kaya ang problema, hindi sa ating panahon yun. That's the problem. Pero tama yun, nasa Bible yun. Kaya, pag batiin mo ngayon, sasabi ko, Sabat, papakitaan ka niya na napakaraming mga verses. Ang tanong, pag tinanong ko sa balista, naniniwala ako yan. Eh, bakit hindi ka nagsasabat? Yan ang problema mo. Hindi mo alam kung saan mo ilagay yan dapat nakain. That's your problem. Pinaniniwala ko yung mga verses na pinakita mo. Pero problema mo, hindi mo alam kung saan dapat ilagay yung verses na yun. That's the problem. Okay? So, dito po sa 2 Timothy chapter 2, verse 15, I always say sa mga conferences po that this is the most neglected verses among pastors. Ang dami natin tinatayo ang mga doktrina, and yet, ito po magsosolve ng problema natin sa lahat ng mga questions po natin sa Biblia. Kapag hindi po natin nakita itong 2 Timothy chapter 2 verse number 15, always laging merong confusion. Always laging may contradiction. Ang sabi po ng Bible sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming pong salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Wala po kaming magagawa, Panginoon, maliban lamang kayo ay kumilos, ang banal na Espiritu, kayo po ang tagapagturo, hindi po ako, Panginoon. Ako lamang po ay isang lingkod na willing magpagamit, maging daluyan ng pagpapala po sa umaga ito sa mga nakikinig, Panginoon. At dalayan ko, Lord,
Kayo ang maitaas, hindi ang sinuman, Panginoon. Kayo po ang magaling. Kayo po, Panginoon, ang expert, Panginoon, sa lahat ng bagay patungkol sa inyong mga salita dakilang Diyos. Kaya po, Lord, kami po ay aasa, Panginoon, ng inyong guidance, ng leading ng Holy Spirit this morning, O God. At turuan niyo po kami, Panginoon, sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen at amen. Katulad po ng kahapon ng sinabi ko po, ay ito po yung ating purpose eh. Pagkaman ito po, 2 Corinthians chapter 1, balikan po natin. Ito po yung aming pong design. Bakit po kami nagkakandak ng mga conferences sa biyaya ng Panginoon. Yung sabi diyan sa verse 24, not for that we have dominion over your faith. Hindi po ang purpose namin ay parang maghari-harian. Sabi ni Paul, not that we have dominion over your faith. Now, which is yun po ang nangyayari ngayon among Baptist churches. May mga big shop, may mga big boss. Okay, may mga camps, may mga groups. At ang nangyayari, kinokontrol yung supposed to be, ang mga pastor ng mga Baptist, supposed to be very independent with each other. Wala tayo po. Tama? Pero alam niyo, sa totohanan lang, may Baptist po. Pag sinabi nung na pinakamalaking simbahan, sunod tayo. Okay? Sunod yung mga alipures. Okay? Pero sabi ni Paul, not for that we have dominion over your faith. Hindi po yun ang aming purpose. Kundi sabi niyan, but are helpers of your joy. That's my main motive po. Maging katulong ako ng kagalakan. Makapagbigay ako ng karagdagan ng kagalakan sa iyong puso. As makita mo yung mga katotohanan na marahil ay maaaring nakita mo na, kaya lang hindi mo nabigyan ng pansin. Ganun po minsan ko eh. Ako, minsan nababasa ko yun, tapos biglang, pag may nagturo, nababasa ko yun, hindi ko lang napapansin. Okay? So, and then, pag every time na nakikita ko yung mga truths na to, nagbibigay ng joy, ng kagalakan sa atin. Okay? Hindi lamang ang doktrina eh. Hindi lamang ang doktrina dito eh. Dito eh. It gives joy. Na alam mo na ikaw ay nasa tamang turo, nasa tamang ang doktrina. Okay? Hindi pride. Pag nalaman mo yung mga truths, hindi po pride ang i-create nun eh, kundi kagalakan. Joy. And gladness. Kapag ka po nakita po natin yung bagay nito. At yun po yung aming pong desire, to be a helpers of your joy. So, balik po tayo sa 2 Timothy chapter 2. Recap natin ang konti po ito. Okay, study to show thyself approved unto God. So, yung outline natin, the mandate, okay, and then the motive, and then the method. Yan po yung ating pong outline kahapon. So, recap lang natin ng konti. So, merong mandato ang Diyos. May utos ang ating Panginoon, and that's a command to study. Okay? And then yung motive, ano yung motive natin? Approve unto God. Okay? And then yung method is rightly dividing the word of truth. The mandate is, ito po yung mandato ng Diyos. Babalikan lang natin po ngayon. Read. Basahin po natin ang basahin po ang Bible. Pagka po binasa po ninyo yung Bible ninyo, 8 pages a day. 8 pages a day. Okay? 8 pages a day. In 1 year, matatapos po ninyo yung Bible. 8 pages a day. Okay? Matatapos po ninyo yung Genesis to Revelation. So, kaya natatandaan ko noon, nung ordination po namin ng isang pastor, nagano ko, ilang beses mo nang nabasa ang Bible mo. Okay? So, read and read and read. Malaki po ang may tutulong po nun mga kapatid po. Okay? Kaya, most of the time, wag po ma-open ang mga pastor na narito po ngayon. Most of the time po, sabi ko sa mga pastor, sabi ko, pag nag-preach kayo, tayo mga pastor, minsan isang talata na lang ang binubuklat mo, tapos isang oras ka nagdadadak na. It's no longer Bible preaching, it's being preached in the pulpit. It's opinion and emotions of the pastor. What we need today in our churches is Bible preaching. Amen? Bumasa lang ng isang text, tapos nagdadakdak na ng isang oras. Pagkatapos, wala yung mensahe pa niya, wala pa doon sa text na pinasa niya. Okay? So that's the problem.
Okay? Napakahalaga po yun, mga minamahal. Read, ang sabi po ng Bible po. And then study. Okay? Iilang salita lamang po ang word na study po sa Bible po natin. Kaya isa po yan sa 2 Timothy chapter 2. Yan po yung mandato ng Diyos. Meditate. I-meditate natin. Namnamin natin. Namnamin natin talagang i-meditate natin yung salita ng Panginoon. At napakasarap na ito po ay kumbaga sa pagkain ay hindi lang isubo. Di ba pagka kumakain tayo, hindi lang pag sumanto ka, pagkasubo mo, lunok agad. Hindi. Di ba? Yung nguya-nguya mo pa muna yung mag-ini-enjoy mo yung lasa. Ano ba? Ini-enjoy mo yung lasa. So, ganun ko ma-illustrate ang meditation eh. Ninanamnam mo yung sarap. Sabi ni David, ang salita ng Panginoon ay honey. Diba? Honey to my taste. Paano yun? Pagka ninanamnam mo siya eh. Okay? So, meditate and then hide. Sabi sa Psalms 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart. Keep the word of God. Talagang iyan natin sa ating puso. And then, nire-recap lang po natin, apply. Okay? Hindi lamang po tayo tagapakinig, kundi tagasunod. Okay? And then, ang sabi sa pang-anim, obey. Yan po yung mandato ng Diyos eh. Narinig natin, yung command ng Diyos, sumunod tayo. Okay? Ang sabi po po, teach. Ituro natin, ipasa natin. At yung 2 Timothy chapter 2, sabi ni Paul kay Timothy, yung mga bagay na narinig mo sa akin, si Paul, si Timothy, ipasa mo sa mga faithful men, sa mga generation, para yung faithful men, ipasa nila sa others. So, 4 na generation. Kailangan ipasa natin ang mga minamahal. At alam po ninyo, napakahalaga po ngayon yung truths. At nag-graduate po ako 1988 sa Mountain View Baptist Bible Seminary po sa amin city. Kabinet ito. Si Pastor Howard Pignan. Okay, doon po sa Pampanga po. 1988 po nung ako nag-graduate. Yung pong church, marami po mga churches nung panahon na ito, mga plots ko po. At makikita ko ng mga Baptist doon. Talagang iba yung stand yun eh. Pero ngayon, talagang nag-dedicate. Nag-dedicate po yung maging yung holiness, yung demonstration talaga ng buhay ni Kristo, mukhang nagkakaroon na ng problema. Anong problema? Kasi po hindi na po na ipapasa yung truths po from generation to generation. Napakalaga po yan. So yan po yung mandato ng Diyos. And then yung motive. Ano po yung motive natin? Approve unto God. Approve unto God. Yan po yung motive po natin. Tayo po ay mag-aaral ng Biblia para sa Panginoon. Ito yung kalugod-lugod sa Panginoon. Ito yung kalooban ng Panginoon. At as we study God's Word should be studied with reverence. Pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon na mayroong paggalang, may respeto. Ang salita ng Diyos ito. Okay? Hindi po ito, may mga pastor eh, parang gumagawa ba ng mga hindi po sinasabing okay, hindi mag-joke, pero sige mag-joke ka, pero huwag ka mag-joke pag ganito sa Bible. May nag-joke ba naman eh, tungkol kay Adan at saka kay Eva, gumawa siya ng kwento na para magtawanan ng mga tao. Isa na lang sa Biblia yun. Okay? So, study God's Word with reverence. This is God's Word. Amen? Ito po yung salita ng Diyos. And every time na binubuklat natin yan, ano yung pinaka-importante na dapat natin ma-realize? Every time na binubuksan mo ang Biblia, kinakausap ka ng Diyos. Okay, so God's Word should be studied with reverence. God's Word should be studied with prayerfulness. Every time po na binubuksan ko po ang Biblia, sabi ni David, open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Every time na binubuksan ko ang librong ito, like ko sinasabi, panalangin, lagi ko nagpe-pray muna. Lord, wala akong alam. I am nothing. Punuin mo ko ng mga katotohanan ng paggaling sa iyo. Kasi ito po problema mga pastor. Pag binabasa mo ang Biblia na meron ka ng preconceived ideas, meron ka ng doktrina sa sarili mo, may mga mababasa ka sa Biblia na kukontrahin mo sa Bible.
and then pipilipitin mo. Kasi, hindi, ano siya eh, doon sa stand mo, parang uma-against yun. Kaya problema, o kaya minsan, hindi mo na lang papansinin yun, i-ignore mo na lang yung mga verse na yun. So, yun yung nagiging problema po, mga minamahal. Pero, ang aking system po ng aking pagbabasa ng Biblia, ano man lahat ng babasahin ko, ito'y tatanggapin ko. Dahil ito'y salita ng Diyos. Whether ito ay masakit, whether ito ay medyo hindi naka-align sa aking posisyon, pero sinabi ng Diyos, I am willing to obey. I'm willing to itungkulin ko, mga kapatid. So, study God's Word with prayerfulness. Pagmanalangin ka. Unless nabuksan ng Panginoon ng Holy Spirit yung understanding, hindi mo kailanman maunawaan ang Biblia. Sabi nga, kahapon ni Pastor Patot, that the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are spiritually discerned. Unless ang Holy Spirit ang kumilos at magbigay sa atin ng understanding, kailanman hindi mo maunawaan ang Biblia. Okay? So we need talagang every time na bubuksan natin yung Bible, mag-pray ka. Tulungan mo ako. Okay? Study God's Word with prayerfulness. Study God's Word with diligence. Magsipag po tayo. Magsipag po tayo sa pag-aaral. Okay? Hindi po tayo tatamad-tamad, mga minamahal. Natatandaan ko ng mga panahon, kasi hindi ko na kaya gawin yun. Every time na ako po ay pa-invite na maging guest speaker sa anniversary, revival, lalo na pag-revival kasi talagang revival conference. Ang ginagawa ko, mga kapatid, nung mga early 23, 24, 25, 26, 27, ang ginagawa ko po yun, yung text ko po, na kung saan po, doon po hahanguin po yung verse. Meron po akong maliit na pulpito nung nasa Nevis ako eh. Parang maliit na, parang hindi ako pulpito, nasakto lang na nakatulak ko. Nasakto lang na nakatulak. And then, babasahin ko yung text ko ng 15 times. And then, ginagawa ko yung outline ko, yung message ko na nakatulak. Well, in the beginning, until 40. Noong mga panahon ko na yun, okay? Ang pagka-revival conference. Talagang ginagawa ko siya. Hindi ako nag-exaggerate, ginagawa ko yun. Ginagawa ko yung lesson ko, ginagawa ko yung outline ko ng nakaluhod from 12 midnight to 14. Walang ano yun, ha? Talagang, I want to make it sure na talagang, kasi, salita ng Diyos to eh. And we need to be serious. Hindi po, sa akin po, mag-model, hindi po yun yung parang tipong, parang bang, ano bang, hindi po. Okay? Study God's Word with diligence. Study God's Word. Okay, God's Word should be studied with meekness. May kababaan. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos na tayo ay meron pong humbleness. Ibaba po natin, lahat po tayo, mga pastors po, meron na po tayo mga posisyon. And I do believe, every time po, naranasan ko na po na nagtuturo po ako. Hindi ko lang po babagutin kung saan lugar ko yun. Na talagang may mga tumapayo at nag-walk out. Okay? And I don't care. Okay? Kasi nga, pag punong-puno tayo ng pride, talagang, I do believe with all my heart, hindi ka na pupunin ng Diyos sa kanyang mga kapatid. So study, God's Word should be studied with meekness. God's Word should be studied with carefulness. With carefulness. Hindi po tayo parang, alam po rin yung itinuturo ko sa inyo ngayon, to try to divide. It took me 10 years to study this thing. Yung mga presentation ko po, hindi ko po 1 linggo lang ginawa po. It took years and years. Bago po na-develop po yung ituturo ko sa inyo. It took me 10 years. Na may ayos po yung mga presentation po na yan. Hindi po yan parang bang nabasa mo lang ngayon, pagkatapos gusto mo, ituturo mo na agad. Pag-aralan mo na higit, pag-pray mo.
Talagang, tingnan mo lahat. God's word should stand carefully. Hindi po tayo dapat parang magiging parang wala lang. This is God's word, mga kapatid. At ang pinakamasakit nito, baka mayroon kang naituro na hindi tama. Ang hirap mo, paano mo i-recalculate sa iyong mga membro. Kaya napakalaga po kapag ka po, bago ko i-present yung isang presentation, sinuri ko na muna both side. Opo. Sinuri ko na yung, kung ano yung, halimbawa, tungkol sa rapture. Pag pinag-aralan natin rapture, merong, ako po pre-trip. Hindi ko po alam kayo ha. Ako po pre-trip. Okay? So, pre-trip ako. Bago mag-tribulation, mag-rapture muna. Pero merong mid-trip. Papasok sa gitna ng church, mag-tribulation. Meron namang post-trip. Papasok na all throughout duration ng tribulation. So, bago ko ituro yung rapture, yung pre-trip, aralin ko muna yung mid-trip. Ano ba meron sa kanya? Bakit nagkaba sila ng gano'n? Bakit yung post-trip? So, ganun po ako mag-present. Hindi po yung presentation ko para one-sided lang. Binibigyan ko ng time sa mind ko, bigla-open ko yung mind ko, baka mayroong bagay na totoo sila sinasabi. So nag-research ako, nire-research ko, ano ba posisyon ng mid-trip? Ano ba meron sa kanila? Baka sakaling makumbinsi ako, pero hindi ako makumbinsi eh. Okay? Wala talaga eh. And then post-trip. Ngayon, lalo na ngayon, Google mo lang, type ko, post-tribulation, posisyon. Dami na lilito sa Google. So, basahin mo lang. Pag ako po nag-present, nagbabasa po ako ng mga 15 to 20 articles. Bago ko ilalakad ko po yung presentation ko, magbabasa muna ako ng isang linggo. Namin rapture, it took me 3 weeks, papasa muna ako ng mga posisyon ng mid-trip, sino-sino. Mamanood muna ako ng mga videos. At talagang yung nagtuturo ng mid-trip, talagang panonorin ko siya. Tapos hanap naman ako sa YouTube, mid-trip. Tapos panonorin ko pagsasadaan ko, ano din ang sasabihin niya. Tapos, pagkatato ko, post-trip, pag-aaralan ko siya. So, kaya pag pinresent ko yung isang bagay, side by side, inaral ko na yun. Side by side, inaral ko siya. Okay? So, it's hindi, kaya nga, why? Because God's word should be studied with carefulness. And it's time for us, mga preacher, to be serious. Dito pagdating ko dito sa tayo. Okay? God's word should be studied with carefulness. God's word should be studied with faithfulness. He hath my word. Let him speak my word faithfully. Pwede po kayong magturo ng anumang mali na pwede niyong gamitin ng isang verse. Pwede kang magturo na tama ang pagpapakamatay. Just get a verse. Pwede kang magturo na pwedeng marami, pwede kang mag-asawa ng marami. Just take out a one verse. Ako yung point ko? Tama? You can teach anyone eh. Kahit anong gusto mong ituro sa tao. Pwede mong gamitin ang Biblia. Pero hindi ganoon ang tanong, sabi ng Bible. Sino man ang may hawak ng salita ko, let him speak my word faithfully. Sabi sa Jeremiah chapter 23 verse 28. Talagang ang salita ng Diyos, talagang pag sinabi faithfully, tinan po niyo sa 2 Corinthians 4. I think tama sa aking memory ko. I hope makita ko po sana, no? Oh, no. Hindi ko muna po sa 1 Corinthians. Sabi niya, and my words and my 1 Corinthians 2. Tinan po niyo, 1 Corinthians chapter 2 verse 4. Sabi niya, and my speech and my preaching, what? Tinan po niyo, was not with enticing words of man's wisdom. One time, naka-attend ako ng isang conference. It's a display of man's wisdom, yung kanyang mga terminology. You know, this, may mga technical words at mga pinagsasabi kung ano ng mga ano. And then, may mga filosofiya siya na nakuha sa internet. Pero sabi ni Paul, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom,
but in demonstration of the Spirit and of power. Our preaching and our teaching should be a demonstration of the Spirit and power of God. Para ano? Bakit po? That, ang sabi yan, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Para yung ating mga kasamahan sa loob ng lokal na iglesia, ang kanilang pananampalataya ay tumayo sa salita ng Diyos. Kaya may mga miyembro na tinan po ninyo, kapag ka po ang mga miyembro nakasalig lang yung kanyang sa galing at pagtuturo ng pastor, pag namatay yung pastor, nagkakawala na. Pero kapag ka ang miyembro na puno at tumayo sa salita ng Diyos, kahit mawala yung pastor, mananatili sa Diyos. At alam niyo mga pastor, nung hindi ko pa nakikita yung mga bagay na ito, natatakot ako yung mga miyembro ko makuha ng ibang miyembro, mawala. Pero nakita ko yung ituro mo lang sa kanila yung salita ng Diyos at tumayo sila doon. Kahit sino ang makaharap nila, hindi ako mag-aalala. Hindi ako mag-aalala. So God's word should be studied with faithfulness. God's word should studied with obedience. Pag-aralan natin ang Biblia na merong pagsunod, merong puso na willing na sumunod sa ating Panginoon. So yan po yung the motive. And then, kahapon, yung the method. Ito po yung pinaka-ultimate po ng verse na ito. Okay? Rightly dividing. Kaya ako nasabi kanina, at kahapon, at sa mga lahat ng mga conferences, bakit po? Sa Baptist lang, iba-iba yung posisyon eh. Iba-iba yung mga posisyon. Pagdating sa church, iba-iba yung posisyon. Pagdating sa rapture, iba-iba yung posisyon. Pagdating sa maraming area eh. Alam niyo bakit? Itong problema nga eh. Nag-aaral naman sila ng Biblia. Kung sabihin hindi nila nag-aaral, ang problema ito po eh. Hindi nila ginagamit yung principle ng rightly dividing the word. Which is yun po yung method. No? Rightly dividing it. The one great requirement. The one great requirement, nag-iisang paraan ng requirement, how to study the Bible. Could you imagine that? Nandiyan ang key kung paano mong pag-aaral ng Biblia, but sad to say, this is the most neglected verse in the Bible. Samantalang nandiyan yung dahilan para paano ka mag-aaral. Nandiyan yung key paano mong maunawaan ang Biblia by rightly dividing the word of truth. Okay, the one great requirement of the word is grounded on the fact that it is the word of truth, and this fact is so stated as to imply that unless the word is thus rightly divided, we shall not get the truth, and that we shall get its truth only in proportion to the measure in which we divide it rightly. So yan po yung bagay po na yan po, mga minamahal. So, okay. Laktawan na po natin yan, yung problems with modern version. Sa international version, do your best na wala po yung study. Nakorap na po ng mga modern version po yung 2 Timothy 2:15 eh. Kaya no wonder, hindi po nila alam yung key, paano pag-aralan ng Biblia. Paano? Nawala na yung verse, nawala na yung study. Nawala na yung rightly dividing the word of truth, naging correctly handles. Yung pong New American Standard Bible, be diligent. Ang nakalagay sa King James, study. And then, ano pa? Yung rightly dividing, accurately handling. Kaya no wonder, nawala na po yung talagang right method on how to study the Bible. Yes, nag-i-study sila. Okay? Pero ang problema, hindi nila alam kung paano pag-aralan ng Biblia. Yun yung mahalaga doon eh. Okay? Yung pong New Living Translation, ganun din. Nakita po natin. And then, yung Revised Standard Version, nawala din po yung dalawang study at saka yung rightly dividing. And then, yung magandang balita, yung pong Tagalog po, na common. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit. Ano tamang paggamit? Nawala eh. Magkakaroon ka pa ng question, ano tamang paggamit? Sa akin, Jake, may sagot. Rightly dividing the word of truth. Amen? So, dito po tayo ngayon. Okay, so, nirecap lang po natin. So talaga dito po tayo ngayon sa ating pwede po bang makahingi po yan? Brad, pwede ko kumuha ng isa niyan. Yeah, pwede ko kumuha ng isa niyan. Okay, na-distribute na.
Okay, so dito po tayo sa basic to understanding of the Bible understanding po. No? Basics to Bible understanding. Okay? Bibigyan ko po kayo ng ano, sabi po sa Haggai chapter 1 verse number 13. Okay, kung pwede niyo kung gusto niyo buksan para ano, sabi po, then spake Haggai the Lord's messenger in the Lord's message unto the people saying, I am with you, saith the Lord. So yan po yung ano po. Ano po yung bagay na makikita po natin dito po sa ating presentation po dito sa Haggai na napakahalaga po, no? Ang unang-unang dapat papansin natin yung the Lord's. Okay? The Lord's. Yan po muna. Okay? The Lord's revelation. Ang Panginoon, kaya po tayo may Biblia, dahil ang Panginoon ay nagpahayag. Tama? He revealed Himself to man. Nangusap siya, nagsalita siya. Kung ang Diyos ay nanahimik sa kanyang trono sa kalangitan at hinayaan na lang niya ang tao na mabuhay sa kanyang sarili. Kung imagine kung gaano magulo ang mundo ngayon. Kung gaano karumi ang buhay natin. Yes, nasira po. Thank God. Nakipag-connect siya sa tao. Thank God. He revealed Himself to man. Thank God, He spoke to man. He revealed something to man. Okay? The Lord's revelation. So, ang Panginoon, nag-reveal po siya. Nangusap po siya. At ito na po yung ating salita ng Panginoon. And then, another thing na makikita natin sa Haggai chapter 1 verse 13, the word, the Lord's messenger. The Lord's messenger. Kanina niya yung nireveal. Hindi niya basta-basta nireveal, kanina-kanino lang to. Sa kanyang mensahero. Okay? Sa kanyang mensahero. The Lord's messenger. Sabi yan, then spake Haggai, the Lord's messenger. Si Haggai, the Lord's messenger. So ang Panginoon, hindi niya po ito nireveal yung kanyang salita kanina-kanino lang. He revealed His words to His messenger. God's spokesman. Ang ating presidente, meron pong spokesman, si Secretary Harry Roque. Diba? Siya po yung nag-represent sa kanya. So, ang Diyos, sino yung kanyang representative? Noong panahon, wala pang Biblia. Yung mga messenger, yung mga prophets, yung mga lingkod po niya. At napakahalaga po, okay po kayo yun. Napakahalaga po, dapat alamin natin, dahil sa bawat panahon po, makikita natin dyan sa ating handout po. Diyan po sa ating handout, ay makikita po natin na bawat panahon, meron po siyang mga mensahero. Nung panahon po ni Noah, bago binuno ng Diyos ang mundo, nung panahon ni Noah, meron siyang mensahero. Sino? Si Noah. Okay. At meron po siyang message. Okay? Another thing. Number 3, yung pong the Lord's message. The Lord's revelation, ang Panginoon ay nagpahayag. Kanino? Sa kanyang mga mensahero. At meron siyang mensahe. Okay? The Lord's message. So, ang bawat mensahero ng Panginoon, meron po siyang daladalang mga mensahe na galing sa Panginoon. Ito ngayon ang tanong ko sa inyo, mga sa umaga kong ito. Sino ang mensahero natin ngayon? Who is our messengers? Who is the Lord's messenger today? For us, sa ating, the body of Christ, sa ating panahon ngayon. Dapat kasi ang Panginoon, nagsusugo po siya. Okay? Makikita po natin yan. Napakalaga po yan. Dahil pag hindi po natin nakita kung sino yung mensahero para sa ating panahon ngayon, sino? Mensahero ng Diyos yun. Gumawa ka ng karta. Bakit di tayo gumagawa ng karta? Hindi naman siyang mensahero natin. Si Moses, may mensahe na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Mag-alay kayo ng tupa. Bakit hindi tayo nag-aalay ng tupa? Dahil hindi siya mensahero natin para sa ating panahon ngayon. Mapakalaga yun. Mahalaga yun. Because in every dispensation, sa bawat panahon, may mensahero na ipinapadala ang Panginoon, may mensahero siya, at napakahalaga kung ano bang nasa panahon ka, kung sino yung mensahero na yun, dapat makinig ka doon. Dahil doon sa mensahero na yun, ando doon yung salita ng Diyos.
So, the Lord's message. And then, pasilip po natin sa 1:13. And then, unto the people, the Lord's people. So, sa bawat panahon, ang Diyos ay meron pong tinatawag na Lord's people, tao ng Diyos. Mga believers na naniniwala sa Diyos sa bawat panahon po. So, ano ka? Ako po ay meron po kaming ABPI po. Okay? Tuwing po yun, Monday, Tuesday, Thursday, at saka Friday po. Tuesday po ako naka-assign po. Bible school po yun, pero online po yun. At nandun po ako sa contrast. Tuwing 7:30 po at hanggang 9:30 po yun. Si Ma'am Mary po ay sa ABPI online po yung tuwing gabi po yun. No? At meron po ngayon, katulad ngayon, ano yun? Friday na yun. O yan, meron po mga Friday. So 7:30 po yun hanggang 9:30 po. So, tinuro ko po doon yung word na saints. Kasi po, nung nagtutulong po ako, tungkol po sa rapture, pinost ko po yan sa Facebook, may nagtanong, sabi niya, Pastor, magtatanong ko, Baptist daw siya. Sabi niya, Pastor, pero alam mo yun siya? Mid-trib siya, pre-rap. Okay? Sabi niya, Pastor, sabi niya sa akin, papakitaan kita ng verse na tayo ay papasok sa tribulation. Pinakitaan niya ako ng verse doon sa Revelation. Nakalagay doon sa iyo. Sabi ko sa kanya, kaibigan, ang problema mo, hindi po nakakita ka ng word na sin, iisipin mo, anong panahon niya? Dahil sa Old Testament, meron Old Testament saints, meron during earthly ministry ni Cristo, meron tinawag po doon na saints, during Acts period, meron doon tinawag na mga saints, during sa ating panahon ngayon, we are called saints. Sa panahon ng tribulation, meron din mga saints doon. Sa panahon ng millennium, meron mga saints doon. Tanong, sino yung mga saints na yan na binabanggit diyan sa talata na binasa mo? Hindi kung nakabasa ka ng word na saint, i-apply mo. Yan po ang problema kapag hindi po natin alam yung record divine word. Dampot ka ng talata, ito ang nagiging problema po sa mga Baptist churches ngayon. Dadampot ng talata, i-apply dito. Dadampot ng talata, i-apply doon. Yung talata na para dito, i-apply dito. Yung talata na para dito sa panahon to, i-apply doon. That's the problem. At dito po sa rightly dividing, magkakaroon po yun ng maayos po yun. Maayos po mga minaman. So the Lord's people. Okay? The Lord's revelation, the Lord's messenger, the Lord's people. Okay? The Lord's message. And then, ito po yung ating po. Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1, verse 1. Sabi po dyan sa Hebrews chapter 1, verse 1. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past. So ang Diyos, sa iba't ibang panahon, napakalaga po yan. So ibig sabihin, ang Biblia po, may panahon. Times, plural ha? Pero, in sundry times, hindi po singular. So ibig sabihin, mga panahon. Tama? Pag pinagalog mo yan, tama ba? Okay? Mga panahon, hindi panahon lang. So hindi isang panahon lang ang Biblia. Dahil sabi niya, no? God who at sundry times and in sundry times, ibig sabihin, may mga panahon ang Diyos ay nagsalita. At doon sa ating Haggai chapter 1, sino yung panahon ngayon natin na kinausap ng Panginoon na dali ng mensahe para sa atin? Napakahalaga po yun. Okay? Mamayang hapon po, makikita po natin yun. So, sabi niya, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past, kanino? Unto the fathers by the prophets. So, ang ginamit ng Panginoon in time past, para po siya mangusap, ay ginamit niya ang kanyang mga mensero, mga prophets. And then verse 2, hath in these last days spoken unto us by His Son. So, during Old Testament, mga prophets ang kanyang kinausap. Pagdating po nung ang ating Panginoon ay nagkatawang tao, nangusap ang Panginoon through our Lord Jesus Christ. So, merong revelation ng Panginoon during earthly ministry ng ating Panginoon. Ang sabi niya, whom He hath appointed heirs of all things, by whom also He made the worlds. Verse chapter 2, verse 3 po. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, which is our Lord Jesus Christ, and then ang sabi yan, and was confirmed unto us
by them that heard him. So, dito po sa ating po dito po sa ating pinabigay po, makikita po natin po yung anim po na division po ng God hath spoken. Okay? Bibilisan ko lang po ito. So, makikita natin, first, God spoke directly to individuals. Okay? Directly Himself. Nung panahon ni Adan, ni Adam, ni Noah, ni Abraham. Talagang directly, tama? Nangusap siya, kinakausap niya si Adam. Kinakausap niya si Noah. Kinakausap niya si Abraham. Let's go, tingnan po natin, Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Genesis chapter 12, ang sabi po dito sa Genesis chapter 12, Now the Lord had said unto Abraham, mamaya po, pagkatapos po ng second lesson natin, ito napakalaga po sa Abraham. Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Ito po yung tinatawag natin Abrahamic covenant. Sa Bible po, meron po mga covenants. Okay? At wala po kung time, siguro, yung sinabi ka ni Pastor, napapasalamat ako, Pastor, na kayo ay willing kung sakali maulit. Siguro matatakil po namin yun kung talagang lulugin ng Panginoon na magkaroon pa ulit ng second time ng conference ko. Okay? Ang sabi diyan, sa verse 2, And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Mamaya po, emphasize po ito eh. Napakalaga po itong Abrahamic covenant. Pag hindi po natin nakita kung parang kanino ito, at saan ito, magkakamali ka pagdating sa ating panahon. Ang katotohanan po ng Biblia parang chain, parang kadena, na dugtong-dugtong. Pag nagkamali ka ng isa doon, epekto ito. Kasi mapuputol. Kaya, sa Genesis chapter 12, kailangan tayo mga pastor, tama na agad ang ating pagkaunawa dito. Tama dapat ang posisyon natin dito. Dahil pag dito nagkamali ka na sa Genesis 12, all throughout hanggang sa Revelation, balik ka na. Affected dito ang rapture dito, affected dito ang second coming, affected dito ang millennium kingdom. Okay? Pag nagkamali ka, kanino mo i-apply ito? Abrahamic covenant, delikado tayo yan. Okay? So anyway, so kinausap siya ng Panginoon. Mamaya po, ano po natin yan. So kinausap po ng Panginoon siya. So directly Himself, God has spoken. Number one, directly to Himself. Kay Adam, kay Noah, kay Abraham, yan po yung Abrahamic covenant ng ating Panginoon. Mga minamahal, so napakahalaga po yan. Thank you po. So, yan po yung first. Okay? Yan po yung makikita po natin sa Genesis. Yan po yung sinalim po. Yan yung book of Genesis. And then from Exodus to Malachi, by the prophets. By the prophets na. Sabi dyan sa ating verse, God was sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. So ang Panginoon, He revealed Himself, nagbigay siya ng revelation sa mga propeta. At kulang po yung space po natin. Nagbigay lang po ako ng mga importanteng mga tao po sa, okay, unto the fathers by the prophets. Numbers chapter 12. Isa po natin sa Numbers chapter 12 po, ang ating mga Bible mo. Numbers chapter 12, verse number 8. Okay, Numbers chapter 12, verse number 8. Sabi po sa Numbers chapter 12, verse number 8 po. Sabi niya sa verse 8, with Him, sabi ng Panginoon, will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in dark speeches, and the similitude of the Lord shall be He behold, wherefore then you were not afraid to speak against my servant Moses. So ang Panginoon talagang mouth to mouth, talagang kumbaga sa face to face talaga, talagang nakipag-usap siya sa mga propeta. Okay? By the prophets, kay Moses, una sa nation Israel, through Moses, alam nyo, ang revelation ng Panginoon, nung nag-start na si Moses, all throughout hanggang Malakay,
Listen to this, napakalaga to, mga kapatid. Yung revelation ng Panginoon kay Moses all throughout, hanggang kay Samuel, hanggang kay Joshua, Judges, Samuel, Saul, David, all throughout, hanggang sa mga prophets, kay Jeremiah, kay Isaiah, all throughout, yan po ay mensahero ng Panginoon para sa nation Israel. Napakahalaga po yung bagay na sinabi ko na yan, mga kapatid. Meron pong revelation ng Diyos para sa nation Israel. Okay? By the prophets, ang sabi ko sa Hebrews chapter 1. And then, pangatlong column po natin, by His Son. Si Jesus Christ. Dahil sabi dyan sa Hebrews chapter 1, verse 1. Okay? Verse 2 pala. Have in these last days spoken unto us by His Son. So, nung ating Panginoon ay narito po sa lupa, ito ang tawag ko doon ay earthly ministry po. Bakit dinidiin ko po na earthly ministry? Na which lahat po ng mga pastor nakapokus doon sa earthly ministry. Nakalimutan niya na merong heavenly ministry si Kristo. Okay? Hindi ko sinasabing hindi tayo mag-focus sa Matthew, Mark, Luke, and John. Yan po yung earthly ministry ni Kristo. Pero meron pong heavenly ministry si Jesus Christ. Okay? So during His earthly ministry, nangusap po ang Panginoon. God revealed Himself to man through our Lord Jesus Christ. Unto us. Okay? Sabi sa Matthew chapter 4, verse number 17. Matthew chapter 4, verse number 17. Kung mapapasin nyo pa po, nakalimutan kong banggitin po, habang binubusap po natin sa Matthew chapter 4 po, doon sa second column po, yung pong the kingdom promise. Na medyo hindi ko po ngayon ko po napansin po. The kingdom promise, napansin nyo yan, doon sa second column po. The kingdom promise. Mamaya po, i-discuss ko na, para nandito lang po ako, pakita ko lang sa inyo kung paano yung progreso ng pag-reveal ng Diyos. At least pakikita mo ng maliwanag, hindi sabog. Nakikita mo agad. Yung clear. Okay? Una, directly Himself. Pangalawa, by the prophets. Pangatlo, by His Son. Okay? Matthew chapter 4, verse number 17. Ang sabi sa Matthew chapter 4, verse number 17, from the time Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Papasinin po ninyo, dito po sa by the prophets, ang second column, the kingdom promise. Pinangako ng Panginoon. Okay? Una, sa Abrahamic covenant, para at least mamaya, meron na kayong idea, babanggitin ko po na. Sa Genesis chapter 12, nag-promise ng Panginoon kay Abraham sa kanyang magiging lahi, which is the nation Israel, ng land. Pagdating ni David, sa 2 Samuel chapter 7, mamaya na po natin naaralin po yun, 2 Samuel chapter 7, nag-promise ang Panginoon sa nation Israel ng kingdom. Kingdom. You know, sabi ng pastor, the theme of the Bible is John 3:16. Okay, sabi ng pastor, nung ako nang tumayo, actually po, ang theme po ng Bible is kingdom. It's not John 3:16. The theme of the Bible is about the kingdom. It's about the kingdom. Okay? At makikita po natin mamaya po yun. So, pinramis ng Panginoon yung kingdom kay David. Ang tawag po doon Davidic covenant. Kingdom promise. Pagdating po ni Kristo, kingdom at hand. Madali po kayo. Dahil pinramis po yung kingdom na yan sa nation Israel. Kaya pasinin po niyo, verse 17. From the time Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Anong pagkakaintindi pag sinabing at hand? Andito na. Okay? The question is, bakit hindi dumating? Which are preaching po ni Jesus Christ, the kingdom at hand. And then yung 12 apostles, the kingdom at hand. So mamaya po. But anyway, the kingdom at hand. And then pagdating po doon sa pang-apat na kolong, by them that heard Him. Directly Himself, by the prophets,
by His Son. Okay? So makikita po natin po. Okay? Nakalimutan ko po yung PowerPoint ko. Okay? I'm sorry po. No? So, yan. Okay? So, directly Himself, God spoke directly to individuals. Adam, Noah, Abraham, Abrahamic covenant, yan po yung Genesis chapter 12, the land, the sea, the great nation, and everlasting covenant. Yan po yung sa Genesis makikita natin. Kaya may i-divide mo yung buong Biblia eh. Sa pamagitan ng papaanong nireveal ng Diyos ang kanyang salita. Kaya nyo? Una, talagang siya. And then pangalawa, God had spoken by the prophets. Okay? Unto the Father, sabi sa Hebrews, no? The nation Israel, Moses, Joshua, Judges, Samuel, Saul, David, and then pagdating kay David, 2 Samuel chapter 7. 2 Samuel chapter 7. Pagdating po kay David, meron pong pagbabagong, meron pong new revelation na ibinigay ang Panginoon kay David na hindi niya nireveal kay Moses, kay Joshua, kay Samuel. Okay? Ano yun? 2 Samuel chapter 7. Mahalaga po ito. Encourage ko po yung ating mga pastors at mga preacher. Mahalaga po itong babasahin po natin na ito po yung napakahalaga po. Ito po, 2 Samuel chapter 7. Verse 12. And when the days be fulfilled, and thou shalt sleep with thy fathers, sabi ng Panginoon kay David, I will set up thy seed after thee, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. That's promise. Pag ang Diyos ay nangako, hindi pwedeng baliin niya yung pangako na yan. Okay? When God promised a kingdom to David, it's not a spiritual kingdom, it's a literal, visible, earthly, Davidic kingdom. Okay? Ang sabi ng Panginoon, I will set up I will establish his kingdom. He shall build an house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. And I will be his father, and he shall be my son. So makikita po natin, meron pong pinangako. God promised a kingdom to the nation of Israel by King David. Okay? At later, titignan natin kung sino yung fulfillment po ng promise na ito, ng kingdom na ito, sino yung magpupulfill nito. Ito, promise po ito. So, anyway, so yun po yung ano, okay? Yung Davidic covenant. Okay? That's the kingdom promise. At saka yung mga prophets, si Jeremiah, si Isaiah, pinrich po nila yan. They preach about it, about the kingdom. Okay? At yan po yung makikita natin from Exodus to Malachi. All throughout, ang revelation ng Panginoon is specifically through the nation Israel. Okay? Now, pagdating po ng pangatlong kolong po natin, nang usap ang Panginoon by His Son, sabi doon sa Hebrews chapter 1, unto us, Hebrews, the nation Israel, okay, nag-preach si Kristo, kingdom at hand. Okay, Matthew chapter 10, balik po tayo sa Matthew chapter 10. Ito Matthew chapter 10, ito po yung commission ng Panginoon sa 12 apostles. At mahalaga po kasi po ito, kasi ito po yung commission ng Panginoon. Sabi niya sa verse 5, these 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Okay? So makikita natin, during earthly ministry po, ulitin ko po during His earthly ministry, ay ang Panginoon ay nagsugo po ng 12 apostol. At nangaral po ang 12 apostol para sa lost sheep of the house of Israel. And I want you to know that napakahalaga po yun, mga minamahal. Hindi natin pwedeng baliin itong verse na ito eh. Unless lang, hindi mo paniwala itong verse na ito.
Okay? Specific po eh. Sabi ng Panginoon, go not into the way of the Gentiles and into any city of the Samaritan, enter not. Kaya natatandaan nyo sa Acts chapter 10, nung nag-change na ang Panginoon ng program, pinapapunta ng Panginoon si Peter sa Gentil, sa Acts 10, di ba ayaw pa nga niya? Ayaw pa nga niya eh. Hesitant siya eh. Kasi alam niya eh kung saan sila sinugo ng Panginoon. Okay? Eh hindi lang siya aware kasi meron ng transition na nagaganap. Okay? At mamayang hapon po, yun po yung ating pinaka po, no? So, the kingdom at hand, yan po yung makikita natin from Matthew to John. All throughout yan po yung earthly ministry po ng ating Panginoon. Ito po yung pinaka-problema. By them that heard him, yan po yung makikita po natin yung confirm unto us, sabi doon sa chapter 2, verse 3. Yung 12 apostles, sa Acts po yan. Sila po yung mga eyewitnesses ng ating Panginoon. They were eyewitnesses. Okay? At yan po yung panahon po na yan. Okay? The kingdom postponed, yan po yung Acts period. And then, ito po yung number 5. Mahalaga po ito number 5, mga kapatid. Okay? May nireveal ng Panginoon sa kanya ng mystery. Mystery. Okay? God revealed something to Paul that was kept secret since the world began. Okay? At yan po ay, he is the apostle to the Gentiles. Okay? Sa ating panahon ngayon, Jews and Gentiles ay iisa lang. Walang distinction yan. There's no Jew nor Gentiles in the body of Christ. Okay? At napakalaga po yun. Yan po yung ating panahon po ngayon. Yan po yung Romans to Philemon. Okay? Napakalaga po yan. And then, pagdating po yung number 6, God spoke directly again sa tribulation and the kingdom. Okay? 144,000 male Jews na susugo ng Panginoon sa panahon ng tribulation period. May 2 witnesses. Angel, mga ngaral sa panahon ng tribulation. That is a millennial kingdom. The Lord Jesus Christ Himself. At yung kingdom po ay may establish po sa panahon na yan. So yan po yung maliit na konting kung sabihin natin, at least meron na tayong konting idea na ang Panginoon sa bawat panahon nagsalita siya. Nagkakita po ito. He spoke in time past. So, paano siya nangusap? Makikita natin si Genesis directly. And then makikita natin, gumamit siya ng mga prophets. From Exodus to Malakay. Mga prophets na. And then makikita natin pagdating po ng pagbukas po ng Matthew, makikita natin agad yung ating Panginoon. Yung earthly ministry Kristo. Matthew to John. And then pagdating po ng Acts, nung nag-ascend na si Kristo, meron pong transition po dyan. Mamaya po, ay ano po natin, makikita natin po yan, yung eyewitnesses sila, yung 12 apostles. And then pagdating sa number 5, yung po, may in-reveal ng Panginoon kay apostle po. That's Romans to Philemon. Okay, and then, pagdating po number 6, yung Hebrews to Revelation, that's tribulation and the kingdom. So, ganyan po naka-arrange po ang Bible natin. Ang arrangement po ng ating Bible po ay pre-trib. Sa arrangement po ng pagkakaayos ng pagkakasunod-sunod. Samantalang kung tutusin ang oldest book ay Job. Yeah? Hindi po nakaayos po ang Bible natin according to the law. At hindi po aksidente po na ganyan pagkakaayos o pagkakasunod-sunod. Kaya sabi ko doon sa katibati ko, hindi mo alam, yung arrangement pa lang ng libro, pre-trib na. Kaya imposible ako maging mid-trib. Kasi sabi ko, Hebrews to Revelation, that's talking about the ages to come. Sabi sa Hebrews. Pero bago dumating Hebrews to Revelation, Romans to Philemon, ang pinaka-end po ng panahon po natin ngayon ay rapture. Kaya arrangement pa lang po ng Bible po pre-trib na. Okay? But anyway, later on po ay sa mga susunod po natin pong pag-aaral. So siguro po ay magkaroon po tayo ng konti na munang break po. 10:37 bago po tayo sumulit po na para may konting rest po tayo ng konti po.